Abayahawa, Isya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa, Bawak wartawa, abayahawa. Kalhalal, abayahawa alhayam. Bahasa masyaya kihawasay. Bahasam raw kakadas. Kwam Yesharala, Elda, Oper, Marlica, Philippines. Tawada Abayahawa, Yaman. Ngayon sa umagang ito, ating talakayin ang topic na pinamagatang The Belief of Salvation. Ang paniniwala sa kaligtasan. Dito po sa Matthew chapter 10, verse 6 to 7, ito po ang sinabi sa wikang English. Instead, look for the lost sheep of the house of Israel. Go and preach that the kingdom of heaven is near. Sa wikang Tagalog, sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambayanan ni Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit na dumating ang kaharian ng langit. So ito po yung mission namin na utos po ng ating may likha, Abayahawa, na hanapin ang mga nawawalang tupa sa sambayanan ni Israel. In other words, the remnant Hebrew-Israelite scattered in the four corners of the earth. Ngayon, dito sa Pilipinas, ay hinahanap namin. At ito po ang sinabi ng Titus chapter 3 verse 5. He saved us, we got it not because of our good deeds, but because of His compassion for us. We are saved and born again by the Holy Spirit, o raw kakadas, who cleanse us and give us new life. Sa wikang Tagalog, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa banal na Espiritu na siyang lumilinis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Bibigyan tayo ng bagong buhay kapag tayo'y maipanganak muli sa Espiritu. Sa pamagitan ng raw kakadas sa wikang Hebreo. Ipinanganak tayo sa Espiritu. At yung Espiritu nga nasa loob natin, the raw kakadas, the Holy Spirit, siya po ang mag-guide, magturo upang tayo ay makagawa ng kabutihan. Ang isang tao magsabi na born again siya, pero ang kanyang mga ugali ay walang kaibahan sa mga masasamang tao. Hindi po yan born again. Kasi ang born again, kapag nandyan ang raw kakadas o Holy Spirit sa loob niya, sa puso niya, whether you like it or not, makagawa ka talaga ng kabutihan. Kasi siya ang magturo, siya ang mag-guide, siya ang magbago o babaguhin niya ang ating mga kaugalian. Yung mga masasama nating pag-uugali, babaguhin, papalitan ng ugaling mabuti. Makalangit na mga gawain. Hindi na siya ay makamundong gawain, kundi siya ay makalangit na. Kasi binago na siya ng banal na Espiritu nga nasa loob niya dahil napanganak sa loob niya ang banal na Espiritu. Pero paano yon? Paano mangyari yon? Ang mga pinanganak muli, eto po,
Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi rito, sa wikang English, "For by grace of Alahayam, you are saved through faith. And this salvation is the gift of Alahayam, not through yourself. This is not the result of your works, so no one should boast." Sa Tagalog, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Alahayam, kayo ay naligtas sa pamagitan ng panampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Alahayam at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmamalaki ang sinuman. So, kapag tayo'y nabago, nakita ng mga tao ng ating mga ginawa ay mabuti na, hindi yun tayo mismo ang gumawa roon. Mayroong nasa loob natin na banal na espiritu ang gumagawa sa loob natin. At ang ating katawan gumagalaw, kumikilos ayon sa kagustuhan ng banal na espiritu. So hindi natin ipagmayabang na ako'y naging mabuting tao na dahil ginusto ko. Kung walang raw kakadas o Holy Spirit sa loob mo, ay hindi mo magagawa. Katulad ng sakyan. Makatakbo ba ang sasakyan kung walang driver sa loob nga nagmamaniho? Para tayong sasakyan. At ang raw kakadas o Holy Spirit ay nasa loob natin, ay siya ang nagdadrive kung bakit tayo tumatakbo ng maayos na pagtakbo sa buhay natin dito sa mundong ito. Yun po, hindi natin ipagmayabang na tayo ang nakakigawa sa kabutihan. Pwede ba ipagmayabang na sasakyan na tumatakbo siya sarili niya kung walang driver na sa loob niya nagmamaniho para makatakbo siya? So, ganun po sa isang tao. So, ang pagbabago ng buhay natin, gawa ng banal na espiritu dahil biniyaan tayo ng regalo kaloob ng Alahayam na walang iba ang ating ama, Abay Hawa. Ngayon, dito naman sa Ephesians, kasi sabihin niya, lahat bang tao ang qualified dyan na tahanan ng banal na espiritu at baguhin? Dito sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, ito po ang nakasulat. He chose us before the foundation of the world to be His true Mashiach, so that we would be holy and blameless before Him. Because of Alahayam loves, He chose us to be His children through Mashiach Yahushai. This was His goal and desire. Sa Tagalog, pinili niya tayo bago pa ang pagtatag ng mundo upang maging Kanya sa pamagitan ng Mashiach, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ni Alahayam. Pinili niya tayong maging mga anak sa pamagitan ni Mashiach Yahushai. Ito ang kanyang layunin at hangarin. Ang titirahan ng banal na espiritu sa loob, yun lamang napanganak na noon bago pa itatag ang sanglibutan. Ibig sabihin, nandoon na ang raw kakadas natin noon, napanganak na tayo sa banal na espiritu, wala pa ang planet Earth. Kaya lang, nawala lang ito
namatay in the spirit dahil sa kasalanan ni Adan ni Eva. Sinabi ni Abay Hawa, kung kakainin ninyo yung punong kahoy na nagbibigay ng kaalamat at mabuti, the tree of knowledge, good and evil, sa araw na kakainin nyo ay mamamatay kayo. So, patay sa espiritu, hindi sa pisikal. Lahat ng mga pinili before the foundation of the world, patay sa espiritu. Ngayong napanganak tayo sa laman, kailangan mapanganak din tayo muli sa espiritu. Kumbaga, ang raw kakadas noon, before the foundation of the world, ay babalik sa ating puso. Yan ang tinatawag na napanganak muli sa espiritu. Born again the spirit. Ibig sabihin, mayroong unang kapanganakan sa espiritu. Nangyari yan before the foundation of the world. Tapos, noong mayroon na tayong katawang lupa, ay kailangan mapanganak tayo muli sa espiritu. Mabalik ang raw kakadas nga nanahan sa atin kaluluwa. Wala pa tayong physical body noon. Kaluluwa pa lang. Nananahan sa ating kaluluwa para tayo ay tinawag na mga anak ni Alayam. Dahil sa kasalanan ni Adan ni Eva, lahat ay namatay sa espiritu. Ngayon, may katawang lupa na tayo, kinakailangan mapanganak tayo sa espiritu. Maborn again. Kasi may unang kapanganakan before the foundation of the world na nagaganap. Ngayon, merong hindi naniniwala at mayroong naniniwala. Sabi dito ng John chapter 10 verse 26 to 28, "But you do not believe because you are not among my sheep. My sheep listen to me, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life. They will never perish, and they will never be taken from me by anyone." Sabi kang Tagalog, datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yung mga hindi sumasampalataya, hindi talaga yan tupa. Kumbaga, kambing yun. Ang kambing, anak ng mga fallen angel. Pero ang mga tupa, anak ni Alayam, na dinaan lang sa lahi ni Adan, ni Seth, ni Noah, ni Shem. Ngayon, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yun po ang palatandaan ng tupa. Pag may mangaral sa pangalan ng tunay na pangalan ng Creator at nagkatawang tao siya si Mashiach Yahweh, si Abba Yahweh, nagkatawang tao, maniniwala. Pero pag hindi maniniwala, hindi talaga tupa yan, kambing. Wala siyang kapanganakan bago pa nilikha ang salibutan. Kasi hindi siya anak ni Alayam, anak siya ng fallen angel na mga anghel bumaba at nag-asawa ng mga babae, anak ng tao. Yan ang mga lahi. At yan ang tinatawag ng mga kambing. Di talaga manampalataya yan, puro kontra. Pero ang mga anak ni Alayam at mapanganak muli, mag-change ang kanilang karakter. Because of the raw kakadas, the Holy Spirit, inside in us. Ngayon, ano ba ang paniniwalaan? Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, salvation can only be found in Yahweh. Yahweh po ang nakasulat, hindi Jesus Christ. Jesus Christ is a fallen angel. Because in the basement of heaven, only His name was given
by Alahayam for the salvation of mankind. Sa Tagalog tayo, ito'y limbag galing sa original Hebrew Bible. Tagalog natin. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh Shai. Hindi Jesus Christ. Ang mga Bible na 66 book na galing sa Vatican, Jesus Christ ang nakasulat. Pero ang original Bible ang nakasulat, Yahweh Shai. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Alahayam. Alahayam ang nakalagay. Pero sa 66 book na galing sa Vatican, God, sa Tagalog, Diyos. Sino si God? Fallen angel. Sino ang Diyos? Fallen angel. Sabi rito, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh Shai. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yung mga pinili before the foundation of the world. Yun po. At tanggapin nila si Mashiach Yahweh Shai. Sabi ng John 1:12-13, but to all who accept and believe in Him, He gave the right to become the sons of Alahayam. Indeed, because the children of Alahayam, not because they were born according to the nature or the will or the work of man, but their being children was due to the will of Alahayam. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Alahayam. Sila nga ay naging mga anak ng Alahayam, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Alahayam. Kalooban po ng Alahayam talaga, na kailangan tanggapin si Mashiach Yahweh Shai. Ito ang last verse natin. Revelation chapter 3 verse 20. I stand and knock on the door. If anyone heard my voice and open the door, I will come into his house, and we will eat together. Sa Tagalog, nakatayo ako at tumutok-tok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Kumakatok si Mashiach Yahweh Shai sa ating puso. Kung ikaw ay elect, remnant Hebrew Israelite or Gentiles na elect, tanggapin mo si Mashiach Yahweh Shai na kumakatok sa pintuan ng ating puso at siya'y papasok. Ano po yon? Physical body ba niyang papasok? Through the raw kakadas, banal na espiritu. Ang pumasok sa atin, ang raw kakadas, banal na espiritu, sa pangalan ni Mashiach Yahweh Shai. Tanggapin natin siya. Tanggapin ba ninyo siya? Kung kayo'y mga pinili before the foundation of the world, mga hintil man kayong mga elect, alam ko, ang mga hintil na non-elect talaga tatanggap yan. Hindi nila kilala, bakit sino ba yung Mashiach Yahweh Shai? Ang tinanggap ko, Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ tanggapin nila kasi yun ang tatay nila, fallen angel. Si Jesus Christ. Alam ba ninyo ang si Jesus Christ, ang pangalan niya, 10 fallen angel nga sa loob niya. Yan ang tatanggapin nila sa mga anak ng fallen angel. Pero tayong mga anak ni Alahayam, tanggapin natin si Mashiach Yahweh Shai. Tayo manalangin. Aba Yahweh Alahayam,
Bubuksan ko ang aking puso dahil kumatok po si Mashiach Yahushai sa pamagitan ng banal na Espiritu na papasok sa aking puso upang mapanganak ako muli sa Espiritu at baguhin niya ang aking buhay. Salamat po, purihin ka. Tinanggap kita, Mashiach Yahushai. Through the raw kakadas living inside, in me, in my heart. Thank you so much. In the mighty name of my only Savior, Mashiach Yahushai. Yaman. Yaman. So, purihin ang kanyang salita. Mga viewer natin sa YouTube channel, sa Opherian Tribe, Hebrew, Israelite Remnant, patuloy kayong manunood. At mag-like kayo at mag-subscribe. At salamat po. Tuloy-tuloy tayo. Hinahanap namin ang mga tupa ng sambayanan ng Israel kahit ang mga hintel na mga elect para sama-sama tayo at doon titira sa kaharian ng langit sa buhay na walang hanggan. Yaman. Abaya Hawa, Ishaya Hawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa.